Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong ang Bagyong Ophel patuloy na lumalakas at malapit nang maging isang super typhoon. Ilang lugar sa Northern Luzon isinailalim na sa signal number 4. Nasa mahigit na 70,000 na kahon ng family food packs na ipamahagi na ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Marce at Nika sa Northern Luzon. Mga volunteer mula sa Philippine National Police tumulong sa pag-unload ng mahigit 3,000 family food packs sa Kalinga. Bagyong Nika nagdulot ng matindi at rumaragas ang pagbaha sa lalawigan ng Quirino. Mga otoridad nagpaalala sa publiko na maghanda at sumunod sa abiso. Mga foreign at local business groups nasiyahan sa pagsasabatas ng Create More. Mga negosyante positibong lalo pang lalago ang ekonomiya ng bansa. Mas pinadaling tax treaty scheme ipatutupad ng Bureau of Treasury para mas makahikayat pa ng foreign investors. Pilipinas, natatanging bansa sa Southeast Asia na kinakitaan ng improving trend at mas mabilis na recovery sa credit growth ayon sa Bank of America Global Research. Pagpresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng sarili sa International Criminal Court, hindi pipigilan ng Malacanang. Ang Pilipinas ang natatanging bansa sa ngayon na may pinaka-positibong pananaw sa paglago ng pautang o credit growth sa mga bansa sa Southeast Asia. Ayon na rin ito sa ginawang pag-aaral ng Bank of America Global Research. Lumabas sa pag-aaral sa 5 bansa sa ASEAN, tanging ang Pilipinas lang ang bansa na tumaas ng hanggang sa 9 to 10% ang credit growth. Bunsod na rin ito ng paglago ng importasyon at net sales index. Bumaba naman ang credit growth ng Singapore at Malaysia. Lumabas naman sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas ng 11% ang pautang sa mga bangko sa Pilipinas na umabot sa 12.4 trillion pesos. Programa para sa paggamit ng mga locally made agri-machineries nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Pangulo pinatututukan sa mga ahensya ang pagpapabuti ng agri-mechanization ng bansa. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa layuning mas palakasin pa ang agrikultura at matiyak ang food security sa bansa, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programa ng Department of Science and Technology na makapagpapalakas ng agriculture sector sa pamamagitan ng paggamit ng homegrown machineries. Inaprubahan ng Pangulo ang local manufacturing capabilities to support agri-mechanization program sa isinagawang sectoral meeting sa palasyo na pinangunahan ng Pangulo. Ipinunto niya na mas matipid ang ganitong uri ng mga makinarya kumpara sa mga imported equipment na ginagamit ng mga magsasaka. Napatunayan na anya na epektibo ang mga ito kasunod ng mga ipinamamahaging kagamitan ng gobyerno sa mga magsasaka, gaya ng towed machines na ginagamit sa pag-aani. Ipinunto naman ng DOST na ang shift na ito sa local production ng mga makinarya ay magiging malaki ang epekto hindi lamang sa sektor ng agrikultura, kundi pati na rin sa manufacturing industry. Ayon kay DOST Secretary Solidum, pangunahing salik sa pagpapahusay ng kahusayan at pagbawas ng gastos sa pagsasaka ang mekanisasyon, bagay na kinikilala ng Agriculture Department. Kaya't nagbibigay ang DA ng mga kagamitan sa mga magsasaka at kooperatiba, lalo na sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Marapat lamang din anyang mas palakasin pa ang agri-machinery sector lalo't limitado lamang ang resources ng bansa. Sa paraang ito, mas maitataguyod anya ang epektibong farming practices na makadadagdag sa pagiging produktibo ng mga magsasaka. Suportado naman ng DA ang programang ito pero ipinunto na dapat matukoy kung anong mga makinarya ang dapat pagtuunan ng pansin para matiyak ang kalidad ng mga ito. Dahil dito, inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang DOST, DA at iba pang mga research institute na tiyakin ang mahusay na research sa agri-mechanization drive. Iniutos din ng Pangulo ang maayos na pagpapatupad ng programa. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nagpaliwanag naman ang Pag-asa kung bakit pare-pareho ang mga lugar na dinadaanan ng mga bagyo.
Kung bibilangin kasi, nasa 6 na bagyo na ang sunod-sunod na pumasok sa bansa. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Nasa 24-hour to 36-hour lead time ang abiso ng Pag-asa para maagang makapaghanda ang publiko sa paparating na 2 bagyong Ophel at Pepito. Ang mga bagyong ito ang ika-5 at ika-6 na magkakasunod na bagyong papasok sa bansa. Hindi pa nakakaraos sa baha ang ilang bayan sa Cagayan Valley Region, pero nagbabanta na naman tumbukin ng panibagong bagyo ang eastern coast ng Isabela at Cagayan. Dahil sa walang patid na bagyo, iisa ngayon ang tanong ng publiko. Ang sinasabi pong track nung 3 bagyo, si Nika, si Ophel, and then si Manny, ay supposedly pare-parehas po. Bakit initially nga po pare-parehas siya? Paliwanag ng Pag-asa, panorte sana ang track ng bagyo palayo ng Pilipinas, pero may weather system na iniiwasan ng bagyo kaya tumatawid dito sa Northern Luzon. Iniiwasan po ng mga bagyo itong reach of high pressure area. So dahil nasa northern part ito, hindi po ito makakilos ng pahilaga. More on pakanluran or westward ang nagiging pagkilos nito. Sa ginawang research ng PTV, nangyari na ang ganitong senaryo noong 1948 kung saan 6 na bagyo rin ang pumasok sa bansa buwan ng Nobyembre. Naulit ito noong 1956, 5 bagyo naman buwan din ng Nobyembre. Malaking factor din ang lugar kung saan ito nabubuo, lalo't ang storm cluster na ito nangyayari tuwing mataas ang temperatura ng Pacific Ocean na nasa 27 degrees Celsius. Mataas ang temperatura sa bahaging ito ng Pacific Ocean. Ang matingkad na pulang kulay na yan, diyan ipinanganak ang magkakasunod na bagyong dumaan sa bansa. Kung meron man kakaibang nangyayari ngayon sa pagbuo ng mga bagyo, yan ay ang pagbaba ng bilang nito. Na-monitor na nila ito buhat pa noong 1948 kung kailan nagsimula ang scientific records ng Pag-asa. Yung bilang ng bagyo natin na pumapasok sa PAR ay bumababa yung bilang ng bagyo. Nagdi-decrease yung frequency. Pero in terms of intensity ng mga bagyo, yun po yung increasing trend nakikita natin. Mas nagiging intense ang mga ating mga bagyo. In fact, based po dun sa historical record natin mula 1948 up to 2023 na mga bagyo, pinakamadami po ay ang typhoon category. Maswerte na nga lang daw dahil wala pang amihan na pwedeng magtulak pababa sa track ng mga bagyong pumapasok. Kung malakas daw kasi ang Northeast Monsoon, Visayas o Mindanao ang tatamaan ng mga bagyo na maaaring mangyari pagdating ng Disyembre, pagpasok ng 2 bagyo pa na inaasahang mabubuo sa Pasifiko pagkatapos ng Pepito. Paniguro naman ng DSWD, nakahanda ang 92,302 family food packs para sa Cagayan Valley. Bukod pa dyan, ang nasa 2.2 billion pesos na halaga ng tulong ang naka-standby para sa tatamaan ng bagyo. Kabilang na mahigit 80 milyong pisong karagdagang standby fund, 1.3 million na family food packs at mahigit 860 million na non-food items. Ang target ng gobyerno, walang magugutom at zero casualty kahit pahambalusin ng bansa ng magkakasunod na bagyo. Mula sa PTV, Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Sa pagkakataong ito, alamin muna natin ang weather update at tungkol sa bagyong Ophel. Ngayong araw, nasa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Magandang umaga po, Ms. Lori. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Update muna sa bagyong Ophel. Huli itong nakita sa layong 215 kilometers silangan ng Etiaga, Isabela. Naglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 165 kilometers per hour near the center at Quezon sa 212 kilometers per hour. At kaugnay dyan, signal number 4 ngayon sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa northwestern, central at eastern portion ng mainland Cagayan. Kasama na ang Babuyan Islands, sa northeastern portion ng Isabela at maging sa northern portion ng Apayao. Signal number 2 naman sa Batanes, rest of Cagayan, the northwestern and southeastern portions of Isabela. The rest of Apayao, the northern portion of Kalinga, the northeastern portion of Abra, the northern and central portions of Ilocos Norte. Habang signal number 1 sa natitirang bahagi pa ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest of Abra, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the northern portion of Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, the northern portion of La Union, northern and central portions ng Aurora. So sa mga nabagit natin lugar, patuloy natin pinaghahanda ang ating mga kababayan, pinag-iingat dahil napakalakas din po nitong bagyo. So yung effect po as early as now ay naapektuhan na po doon. Ang posibleng paglapit po doon nitong bagyo o tuluyan nitong close approach o landfall punto ay mamayang hapon hanggang mamayang gabi. So crucial po ito hanggang bukas para sa mga kababayan natin sa northern and central Luzon. Samantala,
Yung binabantayan din nating bagyo sa labas ng PAR, si Tropical Storm Manny, na kapag pumasok ng ating area of responsibility ay papangalan natin si Pepito. Huling nakita ito sa layong 1,705 kilometers east of Eastern Visayas. And maximum sustained wind niya 75 kilometers per hour near the center. Gustiness na 90 kilometers per hour. At sa ngayon wala pa pong signal na nakataas dahil malayo pa po ito. Pero base sa track natin, posible po nitong tumbukin ang Eastern Visayas o Bicol region. Kung kaya pinaghahandaan natin ang ating mga kababayan sa Kabisayaan, dito sa Southern Luzon, including Metro Manila and some parts of Central Luzon, dahil ito po basically ang maapektuhan o nakikita natin maapektuhan itong si Bagyong Manny o yung tatawagin natin Pepito. At yan mo lang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Samantala, nakaranas sa malakas sa pag-agos ng tubig ang lalawigan ng Quirino kasabay ng paglabas ng Bagyong Nika sa bansa. Kabilang ang probinsya sa mga lugar na labis na sinalanta ng nagdaang bagyo, kung saan ilang mga bahay at infrastruktura ang nasira dahil sa lakas ng hangin at pag-ulan. Samantala, pinaghahanda naman ang mga residente sa lugar na posibleng o sa banta ng Bagyong Ophel. Ayon sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, maring maranasan sa probinsya ang mga pag-ulan na may pabugso-bugsong hangin. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang kahandaang umagapay sa mga nasalanta ng mga bagyong magkakasunod na pumasok sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang proactive disaster response effort. Sa ngayon, may mahigit 1.4 million family food packs at higit 1 billion pesos na humanitarian assistance na ang naipamahagi ng DSWD. Nakipag-ugnayan din sila sa mga lokal na pamahalaan para sa paglalagay ng warehouse kung saan ilalagak ang mga relief items at family food packs. Sa tala ng ahensya, mahigit 2.7 million na pamilya na ang naapektuhan ng mga bagyo na karamihan ay mula sa gitna at hilagang Luzon, habang mahigit 700,000 pamilya ang lubhang naapektuhan sa Bicol Region. Patuloy din ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at Emergency Cash Transfer Assistance para sa pagpapagawa ng mga nasirang bahay. We call for volunteers. Nagpo-post tayo kung napanawagan para tulungan tayo ng ating mga kababayan sa pagpapak. Mahigpit nang nakatutok ang Health Department sa nararanasang typhoon fatigue. Hindi lang ng mga apektadong residente, kundi pati ng mga rumeresponde. Pagtitiyak ng kagawaran full force ang pagseserbisyo ng kanilang mga ospital sa buong Luzon para tugunan ang mga mangangailangan. May balitang pambansa si Efraim Gaitos na Radyo Pilipinas. Tinututukan na ng Department of Health ang tumataas na issue ng post-traumatic stress disorder at ngayon tinatawag na typhoon fatigue na mga evacuee at maging mga emergency responder. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Ted Herbosa, iginititong hindi lang sa mga ari-arian, pananim at infrastruktura ang naging pinsala ng serye ng mga bagyo dahil malaking dagok din ito ngayon sa kalagayang pangkalusugan ng mga apektadong residente. Victim din kami, di ba? Kami yung respond pero biktima din kami. So, dapat maintindihan ng mga tao. So, baka yun yung minimension sa typhoon fatigue, no? Kasi yung nagre-respond dyan sa Cagayan, I bet you yung local DRRMO dyan, fatigue na yan. At saka stress na. So, yan ang mga siguro minimension ng NGMC when they describe this new entity called typhoon fatigue. Yes. Sunod-sunod. This is a new entity. Ilan nga sa mga ipinatutupad ngayong sistema ng DOH upang matugunan ng typhoon fatigue sa emergency at health responders ay ang psychosocial intervention at pagpapaigting ng relyebo system sa tulong na rin ng pribadong sektor at ilan pang non-government organizations. Reminder ko sa ating mga police, mga rescue, isipin din nila yung sarili nila. Kailangan nagpapahinga. Samantala, tiniyak din ni Herbosa na nakahandang umalalay ang iba't ibang DOH hospitals sa Luzon sa mga lugar na labis na hinagupit ng magkakasunod na bagyo. Ang DOH, malalim ang namin, ang bench, no? We have 87 hospitals. So, tinatap namin yung mga hospitals na hindi affected to respond and help yung mga health teams ng nasa ibang region na apektado na. Kasi alam mo, pag nagkakaroon ng bagyo kagaya sa Isabela, sa Cagayan, Bamba,
apektado rin yung mga doktor, di ba? Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng DOH ng iba't ibang health services sa mga evacuee na hanggang sa ngayon ay apektado ng mga kalamidad. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Sa iba pang mga balita, patuloy ang pagtulong ng DSWD sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyo Marce at Nika. As of November 1, mahigit na sa 70,000 kahon ng family food packs na ang naipamahagi sa Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para alamin ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, tumulong ang mga tauhan ng Philippine National Police sa pag-unload ng 3,400 boxes ng family food packs na nagmula sa National Resource Operations Center sa Kalinga Site Warehouse. Ang mga family food packs ay dagdag na tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Marce at Nika at bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng Bagyong Ophel. Pinatupad na ng Bureau of Treasury ang streamlined tax treaty procedure para sa mga non-resident investors ng bansa. Ayon sa BTR, layo ng mas pinadaling tax treaty scheme ang paghikayat ng mga foreign investors sa bansa. Dahil dito, hindi na nila kailangan mag-submit ng mas maraming tax documents ang mga investor para makakuha ng tax treaty benefits, partikular na sa mga government securities income item. Hindi na rin kailangan na umulit ng application process ang mga investor para sa panibagong GS income event. Ito'y naging posible dahil sa pinakabagong integration ng streamlined process sa tax tracking system ng National Registry of Scriptless Securities, kung saan kailangan na lang nilang makumpleto ang one-time process system ng ahensya para makagawa ng securities account na automatically ma-apply sa lahat ng kanilang GS accounts. Samantala, ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, isa pa lamang ito sa mga proyekto na layong mapalakas ang capital market ng Pilipinas. Aniya, mas mapapaigting nito ang market liquidity ng bansa dahil sa mga mas pinadaling proseso para sa mga investor. Mula sa Philippine News Agency, ikinatuwa ng mga dayuhan at lokal na negosyante ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa corporate recovery and tax incentives for enterprises at maximize opportunities for reinvigorating the economy o create more law. Ayon kay European Chamber of Commerce of the Philippines Executive Director Florian Gotain, mas lalago pa ang negosyo sa bansa dahil sa create more law. Sa ilalim ng nasabing batas, palalakasin nito ang ease of doing business sa Pilipinas. Binibigyan ng linaw ang pagbabayad sa value-added tax at magkakaroon ng magagandang insentibo sa pagbabayad ng buwis. Naniniwala naman ang IT at Business Process Association of the Philippines na mas dadami pa ang papasok na negosyo sa Pilipinas at makakagawa ng mas maraming trabaho dahil sa pagkakapasa ng Create More Law. Naniniwala din ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na makikinabang ang buong ekonomiya ng bansa sa nasabing batas. Magsasagawa naman ng pagpupulong ang Pilipinas at Amerika sa susunod na linggo. Bibisita sa mga darating na araw sa bansa si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. Ito'y para sa pagpapaigting ng kapayapaan, seguridad at stability sa pagitan ng dalawang bansa at sa buong Indo-Pacific region. Kabilang sa mga pag-uusapan ay ang pagbibigay ng U.S. ng suporta sa Pilipinas hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Matatandaan na isang Amerika sa major security partner ng bansa simula pa noong 1951. Samantala, magsasagawa rin ang U.S. Defense Chief ng pagpupulong sa mga Defense Minister ng Association of Southeast Asian Nations sa Lao PDR sa mga susunod na linggo. Magkahalong tuwa at takot ang naramdaman ngayon ng mga residente sa Cagayan dahil yan sa sunod-sunod na bagyong pumasok sa bansa. Natuwa sila dahil bumaba na ang tubig baha, ngunit natatakot naman sa mga darating pang bagyo. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bumababa na ang mga baha dito sa maraming bayan sa Cagayan. Pero tila mauudlot ang tuluyang pagbaba nito dahil sa banta ng paparating na Bagyong Ophel. Kasabay ng bahagyang pagbaba ng tubig sa Cagayan River, unti-unting bumababa na rin ang mga baha sa mga binahang bayan dito sa Cagayan. Sa ngayon, nasa 9 meters na lamang ito
below critical level na pero nananatili pa rin ito sa warning level. Sa Tuguegarao City, bumaba na ang mga baha sa Barangay Centro Jess pero halos hanggang bubong pa rin ito ng mga bahay. Siyempre siya naman alangan naman na malungkot, katawanan, wala problema. Para lang, gumaan-gaan lang ang loob. Habang sa Enrile, Cagayan naman ay hindi kahapon madaanan ng kalsada mula sa Sitio San Juan papunta sa Barangay Lana. Maging magkabilang panig ng kalsada ng mga palayan ay nagmistulang dagat pa rin. Very abrupt yung pagtaas ng tubig ng Cagayan River, no? Maraming mga isolated areas including the 5 barangays in the sentro. At ang mga alagang hayop ng mga residente ay kanila munang iniwan sa mataas na bahagi ng lungsod para masiguradong hindi ito malulubog sa baha. Nagsasagawa naman na ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao at Enrile, Cagayan. Ngunit ang problema, ayaw pa rin umalis ng mga residente sa kanilang mga bahay, lalo na kung may mga second floor naman sila. Takot daw kasi silang manakawan. Alam naman natin na masyadong imposibleng mangyari na walang pasaway. Kanina may pinagalitan tayo, no? But lumabas na po yung ating mga CDRRMO officers, kasama po yung ating PNP. Pero hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha. Nagbabanta na sa probinsya ng Cagayan ang pagdating ng bagyong Ophel. Ang Cagayan ang isa sa mga posibleng maging sentro ng bagyong Ophel. Isinailalim na sa signal number 4 ang 3 bayan dito sa Cagayan, ang Santa Ana, Gonzaga at Santa Teresita. Habang signal number 3 naman sa iba pang mga bayan. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa Region 2 ay nagbibigay tulong na sa mga residente, lalo na sa mga bayang walang kuryente at linya ng komunikasyon. Ginamit na kasi ngayon ang pinakabago nilang mobile command center. Nasa loob ako ngayon ng Mobile Command Center ng DSWD. Nag-iikot ito sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, na nawalan ng signal at nawalan ng kuryente. Pero sa loob ng Mobile Command Center na ito, meron silang updated monitoring ng mga apektadong pamilya o individual dahil sa dumaang bagyo. Maliban dito, libre ring makakapag-charge ang mga residente ng kanilang mga cellphone at libre rin silang makakakonect sa internet. At ito na nga po yung ginagamit natin na during disaster response para makaikot tayo, especially doon sa mga areas na nawala ng kuryente at walang signal po. Simula nang humagupit ang bagyong Nika, nakaikot na ito sa ilang bayan sa probinsya ng Isabela. Samantala, sinisiguro ng DSWD na handa sila sa paparating na bagyong Ophel. Kahit pa, ito ng ikalimang magkakasunod na bagyo na tatama sa Cagayan sa loob lamang ng halos 1 buwan. Tayo po handang-handa, gaya ng mga nagdaan na bagyo, no? Nakapag-respond naman tayo sa mga nangangailangan ng mga LGUs. Kasalukuyan pa rin bukas ang 2 gate ng Magat Dam at isa ito sa dahilan kaya mabagal ang pagbaba ng Cagayan River. At sa ngayon nga, nandito na ako sa Santa Ana, Cagayan. Isa ito sa mga bayan na posibleng maging sentro ng bagyong Ophel. Sa ngayon, ang bayan ng Santa Ana ay sinailalim na sa signal number 4. At sa ngayon, nakararanas tayo ng malalakas na hangin at may pabugso-bugso ng pag-ulan kung nasaan tayo ngayon. Pero makulimlim pa rin ang buong kapaligiran. Pero bago nito, may mga nakita pa tayong mga ilang residente na nangingisda dito sa May Pier dahil sinasamantala nila habang wala pang bagyo dahil maraming isda daw ang nahuhuli nila dito sa dagat ng Santa Ana. At yan muna ang update mula dito sa Cagayan. Balik muna sa UAs. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Isaiah Mirafuentes. Hindi pipigilan ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling totohanin niya ang kanyang pahayag na sumuko sa International Criminal Court o ICC. Handa naman daw makipagtulungan ng gobyerno sakaling makalabas o maglabas ng red notice ang Interpol laban sa dating Pangulo. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Ayomi, magandang umaga. Hindi magiging hadlang ang pamahalaang Pilipinas kung naisin man ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpaimbestiga na sa International Criminal Court o ICC.
Ang pahayag ay ginawa ng Malacanang kasunod ng binitiwang hamon ng dating Pangulo sa International Criminal Court na magpunta ng Pilipinas kahit ngayong araw at nang masimula na ang pag-iimbestiga hinggil sa umano'y crimes against humanity ng kanyang anti-drug campaign. Pero sa kabilang banda, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sakali mang i-endorso ng ICC ang proseso ng investigasyon sa Interpol at mag-transmit ito ng red notice sa mga otoridad sa bansa, maoobliga ang pamahalaan na kilalanin ang red notice. Ang red notice ay ang hiling ng Interpol sa isang member state na habulin ang isang individual na may alegasyon ng isang malaking offense. Ang nasabing notice ay maaaring gamitin sa mga kaso ng malalaking paglabag tulad ng terorismo, trafficking at organized crime, pero maaari din itong gamitin para sa iba't ibang uri ng kriminal na kaso depende sa bigat ng akusasyon. Kahapon ay umarap ang dating presidente sa hearing ng Kamara kaugnay ng patuloy nitong pagdinig sa usapin ng gyera kontra ilegal na droga na ikinasa ng kanyang administrasyon. Dito nga nabanggit ng dating presidente ang kanyang hamon sa ICC na simula na ang pagsisiyasat hinggil sa umano'y summary killing ng libu-libong sangkot sa ilegal na droga sa bansa noong panahon ng kanyang panunungkulan. Napagalaman na pasado alas 12 na ng madaling araw kanina nang lumabas ng People's Center si dating Alvin, maraming salamat Alvin Baltazar. Naglana ng 1 billion na pondo ang gobyerno para sa pagpapalago ng seaweeds industry ng bansa sa susunod na taon. Ayon yan sa Department of Agriculture. Si Orlan Habagat ng PAA Palawan sa Balitang Pambansa. Inanunsyo ni Department of Agriculture Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr. sa harap ng mga dumalo sa Philippine Seaweed Congress na isinagawa sa lungsod ng Puerto Princesa, Kamakailan na mayroong inilaang pondo ang kagawaran ng agrikultura, partikular sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, para ito sa pagpapalago pa ng seaweeds industry ng bansa. Ang gagawin natin next year ay one of the biggest investments sa seaweed industry. Nag-alam tayo sa DA, sa BIFAR, na 1 billion pesos. Yung 1 billion na ito, magkano ng mga dryers, magbibigay ng mga gamit para mag-expand ng seaweed farms, tsaka for seaweed warehouses. Ayon kay BIFAR National Director Isidro Vilayo Jr., maliban sa tuna, ang seaweeds ang pangalawa sa major marine products na ini-export ng bansa. Sinabi pa ni Director Vilayo na ang seaweeds ay maraming gamit tulad sa pagkain at pwede rin sa non-food applications. Ginagamit din ito sa industrial, pharmaceuticals, cosmetics at marami pang iba. Record, I think we're producing about 1,550,000 tons annually, 1.5 million annually yung ating production. Pinakamalaki yan sa aquaculture sector, ang seaweeds production share. Ilan sa paglalaanan ng pondo para sa taong 2025 ay ang pagtatayo ng mga seaweeds nursery sa buong bansa, dryers, bodega, pagsasanay ng mga seaweed farmers at iba pang proyekto na makatutulong sa mga ito na mapalago ang kanilang produksyon. Sa datos ng BIFAR Mimarupa, ang Palawan ay pangalawa sa top producing provinces ng seaweed sa bansa. Nakakapag-produce ang probinsya ng nasa 300,000 metric tons ng seaweeds kada taon. Mula sa Philippine Information Agency Mimarupa, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Nakipag-ugnayan na sa Amerika ang Department of Foreign Affairs hinggil sa pag-aresto ng U.S. authorities kay dating Police Colonel Rowena Garma at ng kanyang anak. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, nasa pangangalaga ngayon ng United States Customs and Border Protection sa San Francisco ang mag-ina. Tiniyak ni Daza na handa ang Pilipinas na tulungan si Garma at ang anak nito habang nasa kustodiya ng Amerika. Lumabas sa ulat na kinansela ng Amerika ang visa ni Garma. Samantala, maglalaan ng nasa 500 milyong piso ang Department of Education para sa School Electrification Program sa bansa. Ito'y para mabigyan ng elektrisidad ang mga paralang walang daloy ng kuryente o mga off-grid schools.
Layon din ng programa na mas mapaigting pa ang electrical system ng mga on-grid school. Labis namang ikinatuwa ni Senator Sherwin Gatchalian ang karagdagang pondo mula sa naunang proposal. Aniya mas mapagbubuti nito hindi lang ang kalidad ng edukasyon sa bansa, kundi pati na rin ang mga pasilidad para sa mga mag-aaral at mga guro. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.